Nasa ilalim ka na ng mundo sa loob ng 10 taon. Naalala mo pa ba kung paano ka namatay? Noong ako'y 8 taong gulang, gusto kong kumain ng hita ng manok, kaya pinalayas ako ng aking mga magulang. Anak, kumain ka pa. Anong ginagawa mo? Ito ba ang dapat mong kainin? Kumain ng karne? Hindi pwede. Kung ang kapatid mong lalaki ay hindi kumakain ng karne, magiging tanga siya. Ikaw, kainin mo itong atsara. Pero tumulong ako kay Tita Zhang sa kanyang trabaho at binigyan niya ako ng manok na ito. Kain, kain! Yan lang ang alam mo. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Umalis ka, labas! Sa huli, namatay ako sa lamig sa niebe. Namatay ka ng bata at malungkot dahil sa paboritismo ng iyong pamilya. Ngayon, pagkatapos mong magtrabaho sa ilalim ng mundo sa loob ng 10 taon, sa lahat ng itong kabutihan, bibigyan kita ng pagkakataon na magsimulang muli. Ito ang sistemang nagpapakatotoo ng kasinungalingan. Ito ay naglalayon sa mga sinungaling at mga may kinikilingan. Dalhin mo ito at bumalik sa mundo ng mga buhay. Anong ginagawa mo? Ito ba ang dapat mong kainin? Talagang bumalik ako sa taon na namatay ako sa lamig. Kumain ng karne? Hindi pwede. Kung ang kapatid mong lalaki ay hindi kumakain ng karne, magiging tanga siya. Kainin mo itong atsara. Natukoy ang kasinungalingan, pinagana ang kakayahan. Leo! Oh! Leo! Anak ko! Anong problema? Anak! Anong problema? Leo! Leo! Gumising ka, Leo! 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 Gumising ka, Leo! Anak, anong problema? Leo! Leo! Ang galing. Kahit ang kasinungalingan ay nagkakatotoo. Sobra. Iris. Bilis. Bilisan mo. Halika. Itong babae ay asawa ng pinakamayamang pamilya, ang pamilya Wilson, at ikaw ang nawawalang anak na babae ng pamilya Wilson. Iris, tara na umuwi ka na kasama si nanay. Ma'am, papaalalahanan kita. Huwag kang magsisinungaling sa harap ng batang ito. Uminahon ka, Old Lee, yung gago sa pamilya mo talagang nagtangkang sunugin ang mga pananim. Wala na ang lahat ng pagkain natin para sa taon. Nasunog ang buong bundok. Kailangan nating tumawag ng pulis at ipaaresto siya. Bah, kalokohan. Sinasabing sinunog ng anak ko. Sino sa inyo ang nakakita ng sarili niyang mga mata? Bah, ang asawa mo kahapon ay ang unang nakakita. Kung hindi, paano siya nakuha yung gago at itinago sa loob? Tingnan mo ang ginawa nito sa ating Leo. Tinakot siya ng sobra. Mga kababayan, pakinggan ninyo. Hayaan ninyong magpaliwanag ako. Ang nagsunog, paano naman magiging si Leo natin? Tama.
Anak ko iyan. Kahapon nakita ko ang apoy. Nung nagmamadali akong pumunta, nakita ko siyang naglalaro ng apoy sa bukid ng mais. Siya ang anak ko. Kahit ako ay bulag, hindi ko siya mapagkakamalan. Ngayon, uunahin ko ang katarungan kaysa sa pamilya at ipapakulong ko siya. Natukoy ang kasinungalingan na activate ang kakayahan. Anong nangyayari? Bakit wala akong makita? Audley, Ina ng aking anak. Ina ng aking anak. Audley, Anong nangyayari? Ang anak ni Audley ay masyadong nakakatakot. Anumang kasinungalingan sa harap niya, nagiging totoo. Tingnan mo. Sa isang iglap na bulag siya. Eksakto. Noong nakaraang buwan, sinubukan ng anak ng kapitan na mambuli sa kanya para protektahan ang kanyang anak. Nagsinungaling ang kapitan na ang kanyang anak ay walang kakayahan. Nang gabing iyon, ng kanyang anak ay nasunog ng kumukulong tubig. Talaga? Tara na. Ma'am, tandaan, huwag magsinungaling. Sinta ko, tumigil ka na sa pag-iyak, okay? Nora, huwag kang mag-alala. Ang pinakamahalagang tao sa puso ko ay palaging ikaw. Nora, Nanay! Nanay, balak mo ba akong iwan? ang kulit mong bata. Paano kita iiwan? Nasaan ang kuwarto ko? Nanay, kuwarto niya? Ate, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Sina tatay at kuya ay pareho akong inaalo, kaya nakalimutan nilang maghanda ng kuwarto para sa iyo. Dahil bumalik ka, ang kuwarto ko ay magiging iyo. Matutulog ako sa sofa. System, ano ang ginagawa nila? Nagpapanggap na mabuting anak at ina. Dahil ibibigay mo sa akin, sige, mauna ka. Iris, si Nora ay mahina mula pagkabata. Paano kung ang kuwartong nakaharap sa araw, ibigay na lang sa kanya? Si Nora ay pinalaki nang may pag-aalaga mula bata at mahina ang katawan. Kailangan niya ng mas maraming liwanag ng araw. Yung nasa ikalawang palapag, yung kuwartong may balkonahe, ibigay mo sa kanya. Ikaw na lang kumuha nung nasa unang palapag. Mamula-mula ang kutis, balat na makinis na parang madaling masira at tatawagin nila iyon na mahina. Eksakto. Isang host na tulad mo, tuyo ang buhok, dilaw at payat, iyon ang tawag nila na mahina. Sige, tigilan mo na. Saan ba mahina ang katawan niya? Bakit siya mahina? Nora, siya. Nanay, si ate. Galit ba siya sa akin? Ako, pwede kong ibigay ang kwarto ko. Okay lang. Kailangan ko na ring umalis. Oo, dapat mo akong pakawalan. Hoy, Anong kalokohan yan? Iris, hindi kami nagpapaborito. Mahina talaga si Nora. Kailangan siyang alagaan. Bakit ang dami mong tanong? Kahit nakadugo tayo, sa puso ko, si Nora lang ang kapatid ko. Ngayong bumalik ka, magiging kapatid mo siya. At kailangan mo siyang pagbigyan. Oo, totoo na mahina siya. Sabi ng doktor, kung hindi natin siya aalagaan, baka himatayin at sumuka ng dugo. Nakita ang kasinungalingan, na-activate ang kakayahan. Nora, Okay ka lang? Nora? Okay ka lang? Tingnan mo, mga kasinungalingan. Pero maaari itong mangyari. bilis! Dalhin siya sa ospital. Bilis! Nora, bilis, bilis, bilis. Linisin ang sunroom sa ikalawang palapag. Lilipat ako doon. Okay, agad-agad. Ate, lumabas ka at makipaglaro sa akin. Ano na namang gagawin niya? Oh, tara na. Ate, biglang sumakit ang tiyan ko. Paano kung dito ka muna maghintay? Isasama ko si Uncle Wang.
para bumili ng gamot sa malapit na botika. Babalik ako agad. Nora, o Nora, may daan patungong langit, pero ayaw mong tahakin. Walang pinto sa impyerno, pero ipipilit mo pang pumasok. Nora, naku Nora, may daan patungo sa langit na hindi mo tinatahak. Ngunit kailangan mong lusubin ang mga tarangkahan ng impyerno. Ipapadama ko sa iyo ang mapait na bunga ng iyong ginawa. Tay, nanay, may mga sigang na sinubukang guluhin ako. Kung hindi ako marunong ng konting depensa, Ang aking reputasyon. masisira Tatawag ako ng pulis. at ipapaaresto sila. Huwag tumawag ng pulis. Ate, hindi pa namin naiintindihan ang mga bagay. Ang pagtawag ng pulis masama para sa pangalan ng pamilya. Tama si Nora. Ang pagtawag ng pulis ay hindi larong bata. Iris, tingnan mo ang iyong sarili sa salamin at makita mo ang iyong sarili. Anong siga ang gugustuhing mang-istorbo sa iyo? Maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Imposibleng ito ay hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong makuha ang aking katarungan. Kung hindi, paano mo ipapaliwanag na sila ay pumupuntirya sa akin? Kanina lang, nakatayo ako sa tabi ng kotse ni Nora. Kung hindi ako ang kanilang target, maaaring... Ang kotse na iyon ay karaniwang sumusundo kay Nora. Nakatayo ka sa tabi nito, kaya malamang napagkamalan kanila na siya. Sino pa ang gugustuhing lumapit sa iyo? At pagtawag ng pulis? Ang istasyon ng pulis ba ay negosyo ng iyong pamilya na sinasayang ang mga mapagkukunan ng pulis nang walang dahilan? Tama, iyon nga siguro. Tiyak na isang hindi pagkakaunawaan. Huwag mong palakihin ito. Imposible. Paano kung sila talaga ay pumupuntirya sa akin? Tama na, Iris. Huwag mo kaming dagdagan ng problema. Hindi ba halata na halata? Ang mga sigang iyon ay nakatarget kay Nora. Magpakaina ka na lang para sa iyong nakababatang kapatid. Alam mo, ano naman ang malaki? Nanay, ganun din ba ang iyong opinyon? Nanay, ganoon din ang tingin mo, di ba? Oo, ang mga masasamang loob ay naghahabol kay Nora. Hindi ka nasaktan. Tungkol ito sa reputasyon ng pamilya Wilson, kaya pinabayaan na lang namin. Kaya, ang mga masasamang loob ay naghahabol nga kay Nora. Nasita ang kasinungalingan, na-activate ang kakayahan. Ako ay babalik para gawin ang aking takdang aralin. Ikaw? Tatay, nanay, kuya, may party ako ngayong gabi. Hindi ako uuwi para sa hapunan. Ang ganda ng anak ko. Mabibighani niya ang maraming gwapong lalaki. Mahusay. Pero iniisip ko kung pagkatapos ngayong gabi, ang pamilyang ito ay makakatawa pa. Kaya, Alis na ako. isa pang mangkok. Sige. Kumakain ka pa? Iyan na ang pangatlong mangkok mo. Mas marami kang kain kesa sa baboy. Halata na ikaw ay isang batang ligaw na pinalaki sa probinsya. Walang modo. Iris, bilang isang anak ng pamilya Wilson, kumain hanggang 70%, ang busog ay magandang asal. Ang pagpapakasasa sa pagkain ay hindi marangal. Sige, okay. Lalabas ako para maglakad-lakad. Kumusta? Ano? Si Nora ay binubuli ng ilang masasamang loob. Saan? Kailan ito nangyari? Kailan ito nangyari? Tatay, ano ang sinabi mo? Nora, siya. Anong nangyari kay Nora? Umalis ka! Nora. Hoy, huwag magtipid. Hanapin ang mga thug na iyon. Ang tapang nila mang-api sa anak ko. Pagbabayarin ko sila. Yung mga thug, baka galing noong araw na iyon? Yung mga muntik manakit sa akin? Ang bilis naman ha?
Nahanap na agad ang tamang tao. Tingnan mo ang kalagayan ni Nora. Si Nora ay nakaranas ng matinding kawalan ng katarungan. Dapat nating bayaran siya. Ito ang gagawin. Mula sa korporasyon ng Wilson ko, 10% ng shares ay ilalagay sa pangalan ni Nora bilang kabayaran sa kanya at bilang seguridad para sa kanyang kinabukasan. Iniisip ko lang kung paano ko makukuha ang lahat ng bilyon ng pamilya Wilson sa aking bulsa. Hindi ko inaasahan na ang paboritong tatay ko ay kusang mag-aalok. Tatay, Nanay May, nakakalimutan ba kayo? Ang inyong sariling anak ay umuwi at hindi ninyo ako binigyan ng anumang kabayaran. Walang hiya. Basta ba anumang mayroon si Nora, kukunin mo? Ganyan pala. Nasa labas ako, gumagala at naghihirap, nagdusa ng 18 taon. Akala ko pag uwi ko, makukuha ko ang pagmamahal ng aking mga magulang. Sa halip, ang aking posisyon ay mas masahol pa sa isang ampon na anak. Tatay, nanay, sa tingin ko, tama ang kapatid ko. Ako lang ang inyong ampon na anak. Hindi ako karapat-dapat sa 10% bahagi. Ibigay ang bahagi sa aking kapatid. Kapag gumaling na ako, aalis na ako sa bahay. Hindi ko na uupuan ang lugar ng aking kapatid. Iris, tingnan mo si Nora. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Sinabi ko na ikaw ay aming anak, pero si Nora ay anak din namin. 10% lang naman iyon ng bahagi. Bakit kailangan mong makipaglaban sa lahat? Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Kaya ito ang drama ng tunay at peking tagapagmana. Ang tunay na anak ay talagang kawawa. Nagdusa ng 18 taon. At ang kanyang estado ay mas mababa pa sa peke. Ang mga magulang na ito ay walang alam. Ang peke ay inagaw ang kanyang pugad sa loob ng maraming taon. Dapat silang matuwa na hindi nila siya pinalayas at hindi man lang nila binabayaran ang tunay. Eksakto. At hindi nila pinapayagang magsalita ang sinuman. Iris, alam ni nanay at tatay na sa lahat ng mga taon na ito, nahirapan ka sa labas. Ngunit ngayon, si Nora ay nabully. Kailangan naming bayaran siya. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magtatangi. Aw. Kaya ang hindi pagtatangi ay nangangahulugan, makakakuha ba ako ng 10%? Iris, wala ka bang hiya? Sa ganitong pagkakataon, nakikipag-away ka pa sa mana? Isa kang probinsyano. Paano ka makakapantay kay Nora? At 10%? Karapat-dapat ka ba? Nanay? Tatay? Sumasang-ayon ba kayo kay kuya? Na isa akong probinsyana mula sa probinsya? Iris, tingnan mo, sinabi ng tatay mo. Ikaw ang aming tunay na anak. Huwag kang mag-alala, talagang hindi kami magtatangi. Pero bata ka pa ngayon at kulang sa karanasan. Ang mga shares ay hindi larong pambata. Ikaw ang tunay na anak ni tatay. Kalahati ng kumpanya ay sayo talaga. Mukhang maganda pakinggan, pero sa totoo lang, isa itong walang laman na pangako. Pero iyon ang hinihintay kong linya. Hindi ba? Nanay, totoo ba ang sinabi ni tatay? Meron ba ang kumpanya ng kalahati para sa akin? Oo, hindi ka namin dinadaya. 9 na buwan kitang dinala sa aking sinapupunan. Siyempre, ang kumpanya kalahati ay sa iyo. Natukoy ang kasinungalingan, na-activate ang kakayahan. Mahusay! Salamat, nanay at tatay. May gagawin ako, kaya mauuna na akong umuwi. Tanga. Malapit na. Malalaman mo kung sino ang tunay na tanga. Tagapangulo, kanina lang, may gumamit ng serye ng hindi pangkaraniwan ngunit ganap na legal mga maniobra sa equity upang ilipat ang 50% shares sa iyong pangalan at sa mga hawak mo sabay-sabay kay Iris, ang pangalawang anak na babae. Imposible. Paano nangyari iyon? Totoo, at kumpleto ang lahat ng dokumento. Agad itong epektibo. Ngayon, ang pangalawang anak ay may 50% ng korporasyon ng Wilson. Kaya siya ang pinakamalaking shareholder na may pangwakas na desisyon. Ano? Nasaan si Iris? Si Miss Iris ay nasa itaas. Puntahan mo siya at ibaba dito. Makinig ka, ito ay dapat na isang pagkakamali.
Iris, bumalik ka agad sa kumpanya. Ilipat mo pabalik lahat ng shares. Bakit ko gagawin? Sa iyo ba talaga ang mga shares na iyan? Kasapi ka ba ng pamilya Wilson? Isuko mo ang iyong mga shares ngayon na at baka may lugar ka pa sa bahay. Sa tingin ko, kailangan ninyong makita ang katotohanan. Ngayon, ikaw ang dapat na nagmamakaawa sa akin upang payagan kang manatili. Mas mabuti pang wag mo akong guluhin. Kung hindi, sa aking 50% shares, maaari akong tumawag ng pulong ng board at ipatapon ang iyong buong pamilya ng tuluyan. Kailangan kong mag-aral. Wag mo akong gambalain kung hindi importante. May-ari. Ngayong nakuha mo na ang kontrol ng kumpanya, hindi mo ba dapat paalisin si Nora, yung mapanlin lang na maliit na ahas, sa pamilya? Huwag masyadong mabilis. May silbi pa siya. Teka, Iris, hindi mo pwedeng itago ang 50% ng shares para sa iyong sarili. Ayon sa karapatan, kayong tatlong magkakapatid ay dapat maghati ng pantay. Kahit papaano, bigyan mo ng bahagi ang iyong kapatid at si Nora. Tama ka. Ako at ang aking kapatid ay magkadugo. Dapat tayong maghati ng pantay sa shares. Pero si Nora? Siya ay isang adopted na anak lamang. 10% ay sapat na para sa kanya, diba? Tatay? Nanay? Kuya? Tama, si Iris. Ako ay isang adopted na anak lamang. Sa tingin ko, dapat na akong umalis. Nora, Sayang, kung si Nora sana ay biolohikal na anak ni tatay. Sayang, hindi siya. Ang isda ay nakakabit na. Lahat. Ngayon may usaping pampamilya, kailangan kong ipaliwanag sa inyong lahat tungkol sa pagbabago sa bahagi ng kumpanya. Mayroon talagang hindi pagkakaunawaan. Iris, sa puntong ito, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, si Nora ay ang aking tunay na anak na babae. Noong una kang umuwi, natakot ako na baka magalit ka. Kaya hindi ko nagawang sabihin sa iyo. Magaling. Dahil lahat kayong tatlo ay aking mga tunay na anak. Kahit na hatiin natin ng pantay ang bahagi, dapat pa rin kayong magbigay ng bahagi. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, nandito sa akin mula sa isang autorisadong ahensya ng testing ulat ng paternity test. Maaari ninyong tingnan. Tay, sigurado ka ba na si Nora ay iyong tunay na anak na babae? Sigurado ako, Nora ay akin. Kay Daniel, tunay na anak na babae. Nakita ang kasinungalingan, na-activate ang kakayahan. Well, magaling yan. Gayunpaman, para sa katarungan, hinihingi ko. Isa pang paternity test. Iris, nandito na ang ulat ng paternity test. Ano pa ang gusto mo? Ano? Takot? Kung totoo iyan, ano ang kinakatakutan mo? C. Pumapayag ako. Pwede tayong gumawa ng isa pang paternity test. Kinumpirma, Daniel at si Nora ay mayroong biolohikal na relasyong ama-anak na babae. Paano nangyari iyon? Kaya, hindi nagsinungaling si Tay sa akin. Si Nora talaga ay aking tunay na kapatid na babae. Kita mo? Talagang hindi nagsinungaling si Tay sa iyo. Si Nora talaga ay aking tunay na anak na babae. Nanay, huwag magmadali. Meron akong isa pang paternity test para kay Nora. ipaliwanag mo ito sa akin. So, si Nora ay iyong anak sa labas, pero wala siyang kaugnayan sa dugo sa akin. Sino ang kanyang ina? Daniel, ipaliwanag mo sa akin. Kaya si Nora ay anak mo sa labas, pero wala siyang kadugo sa akin. Sino ang nanay niya? Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang DNA test report na ito ay malamang peke.
Si Nora ay inampun ko. Nakalimutan mo ba? Kaya ang report na ito ay peke. Tay, ikaw lang sa harap ng maraming shareholders nagsabi na si Nora ay iyong tunay na anak. Ano? Nagbago ka ng isip? Paano naging posible iyan? Paano naging anak sa labas ni tatay si Nora? Bakit hindi? Si tatay mismo ang nagsabi. Sinabi na si Nora ay ating kapatid. Nagsisinungaling ka? Maliwanag na. Hindi mahalaga. Ngayon, ang anak sa labas ay may karapatan din sa mana ng shares. Tama ba lahat? Daniel, binabalaan kita. Huwag mong kalimutan kung paano ka nakakuha ng yaman. Kung hindi dahil sa akin, magiging mahirap ka pa rin. Pakisuyo lumabas at magkaroon ng ganyang kalaking anak. Anong nangyayari? Si Nora ba talaga ay anak ni G. Wilson na biological? Sino ang nakakaalam? Baka talaga siya ay kanyang anak sa labas. Hindi ko inakala na si G. Wilson mukhang sunod-sunuran sa asawa, pero sa totoo ay may iba sa labas. Itinago ng maraming taon at ang anak ay ganito nakalaki. Siging, Wilson, kawawa naman. Sige, tumahimik kayong lahat. Ang resulta ng test na ito ay peke. Iris, ikaw yan. Ikaw ang nasa likod nito. Para sa mga bahagi, bumaba ka ng ganyan. Tama ate, alam kong galit ka sa akin palagi. Pag-alis ng 18 taon ng masaya mong buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi desisyon ko. Kahit nasisihin mo ako, hindi mo kami pwedeng siraan ng ganito. Pagitaning sina nanay at tatay. Tatay? Nanay, naiintindihan ko. Tiyak na si Iris. Sinuhulan niya ang ahensya ng pagsusuri. Sinusubukang pagitanin tayo. Iris, hindi ko akalaing sa edad mo, para sa ilang benepisyo, magiging walang prinsipyo ka. Maging ang sarili mong mga magulang ay pararatangan mo. Ano pa ang hindi ka natatakot gawin? Tama. Tiyak na sinuhulan mo ang ahensya ng pagsusuri. Kailangan nating ulitin. Sumusumpa ako sa aking karangalan. Ang proseso ng pagsusuri ay ganap na sumunod sa mga alituntunin. Wala talagang pagkakamali. Kami ay mananagot sa lahat ng legal na responsibilidad. Sino ang nakakaalam kung ang iyong ahensya ay sinuhulan ni Iris? Hinihiling ko na lumipat sa iba. Siyempre, sige. Sa pagkakataong ito, ang ahensya ng pagsusuri ay kokontakin ko sila. How? Ginang Brown. Bumalik na ang mga resulta ng mabilisang pagsusuri. Ano ang mga resulta? Daniel, magsalita ka. Nanay, ang mga resultang ito ay eksaktong pareho sa dati. Si Nora ay talagang anak ni tatay. Pero kay nanay, wala siyang kaugnayan sa dugo. Ano? Hindi mo alam. Alam ni tatay ang pinagmulan ni Nora sa simula pa lang. Inilihim niya ito kay nanay sa loob ng maraming taon. Kung hindi ko ito aksidenteng nalantad, mananatili sana si nanay sa dilim. Daniel, sabihin mo sa akin, sinong babaeng iyon? Daniel, sabihin mo sa akin, sino ang babaeng iyon? Ako? Hindi ko alam. Imposible. Paano nangyari ito? Paano naging si Nora? Ang tunay na anak ni tatay. Tatay, nanay, kuya. Ang sama ng pakiramdam ko. Nora. Nanay! Tatay! Tigilan niyo ang pag-aaway! Nahimatay si Nora! Malamang may hindi pagkakaunawaan. Ang prioridad ngayon ay dalhin si Nora sa ospital. Bilis! Bilis! Tapos na ang pulong. Maaari nang umalis. Sino ang babaeng iyon? Sabihin mo. Hindi ko alam. Baka mali ang resulta ng test. Pareho ang resulta ng dalawang test at ako pa nag-ayos ng pangalawa. Paano magkakamali iyon? Nanay! Tatay! Tumigil na po kayo. Natutulog pa si Nora. Nanay? Iiwan niyo ba ako? Noong bumalik si ate, hindi ba sinabi niyo? Kahit hindi ako ang tunay niyong anak, ako ay lagi pa rin ang pinakamamahal niyong anak. Bakit ganyan ang trato niyo sa akin? Maaaring hindi ka anak ko, ngunit hindi ka maaaring maging anak sa labas ng asawa ko. Sinungaling ka!
Sa lahat ng mga taong ito, pinapanood mo ako na magpalaki ng anak ng iyong kerida. Siguradong masaya ka sa sarili mo, di ba? Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko alam anong nangyayari. Sabihin mo kung sino ang babaeng iyon. Talagang hindi ko alam. Ayaw magsalita, ha? Sige, hintayin mo. Hahanapin ko mismo ang babaeng iyon. Nanay, Lumabas ka. Mukhang ang usapin tungkol sa shares ay kailangang hintayin hanggang bukas. Paalam. Class President, mas maganda na ang pakiramdam mo? Narinig mo na ba? Ang Class President ay anak sa labas ng tatay niya. Si Nora ay anak ng mistress. Narinig ko na si Mrs. Wilson ay umalis na ng lungsod. Pumunta siya para hanapin ang tunay na ina ni Nora. Hindi pa siya bumabalik. Talaga? Tumahimik kayong lahat. Iris. Dati, dahil ikaw ay ang tunay na anak, patuloy kitang tiniis. Pero ngayon, anak din ako ni tatay. Hindi ko hahayaang kunin mo ang lahat ng akin sa pamilya Wilson. Lahat ng mayroon ka sa pamilya Wilson? Si nanay ay pumunta para hanapin ang tunay mong ina. Hulaan mo. Kung kailan niya siya ibabalik. Baka sa oras na iyon, magiging katulad ka ng tunay mong ina at mapapaalis sa pamilya Wilson. Ano ang sinabi mo? Lalabanan mo ako? Hindi mo alam ang iyong lugar. Bitawan mo! Bitawan mo ako! Ano ang ingay na iyan? Hindi ba ninyo narinig ang kampana? Class President, ano pang hinihintay mong tumayo? Bumalik ka na sa iyong upuan ngayon. Noong nakaraang linggos pagsusulit, nakamit natin ang mahusay na resulta. Bawat estudyante ay malaki ang pag-unlad. Sa pagkakataong ito, ang nangunguna ay tiyak na Class President muli. Sino pa kaya? Siya ang pinakamahusay sa klase natin. Ang unang pwesto sa pagkakataong ito ay Iris Kin. Si Iris Chin hindi lang una sa klase, kundi una rin sa buong taon. Imposible. Tiyak na nandaya siya. Kahit ako na nandadaya, first lang sa klase. Pero siya, first sa buong antas. Anong akala mo? Kaya mo akong tanungin. Baka dahil nandaya ka, kaya automatic mong iniisip na nandaya rin ang iba? Ako ang class monitor. Iniisip ko ang karangalan ng klase. Ikaw, probinsyana. Ang pamilya mo ay sobrang dukha. Paano ka nagkakaroon ng ganyang kataas na grado? Narinig ko sa anak mo na ayaw mo siyang paaralin. Ikaw, pasaway na bata, naglakas loob kang sumumbong sa guro, ha? Papatayin kita sa kakatok. Kumalma ka. Maupo ka muna. Maupo ka. Ma'am, ang akademikong pagganap ng anak mo ay palaging napakahusay. Tiyak na makakapasok siya sa magandang universidad. Sino bang may pakialam doon? Bakit hindi na lang si Leo ko ang pag-aralin, kesa hikayatin mo siyang mag-aral? Kayo mga guro ay walang kwenta. Si Leo ay may kapansanan sa pag-iisip. Hindi siya bagay sa pag-aaral. Bubulihin siya ng ibang bata. Pero ang anak mo, siya ay isang likas na iskolar. Tama. Kaya si Leo namin ay mababa ang katalinuhan. At itong pasaway na ito ay matalino. Wala nang ibang mas matalino sa kanya sa mundo, ganun ba? Ikaw. Na-activate ang kakayahan. Pagkatapos noon, ang pag-aaral ay naging kasing dali ng pag-inom ng tubig para sa akin. Magaling lang talaga ako. Kaya lagi akong first. Naiinggit ka? Iris, nagsisinungaling ka. Paano magkakaroon ng first place sa bawat pagsusulit? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang mga grado ko dati. Simula nang mag-aral ako, hindi pa ako nagiging pangalawa. Sige, presidente ng klase.
Hindi nangopya si Iris sa kanyang mga grado. Sa dati niyang paaralan, siya ay laging nangunguna sa grado. Umupo. Wow! Laging una? Ang galing. Miss, kailangan kong pumunta sa banyo. Sige, tuloy. Lahat tumahimik. 7 araw na lang ang natitira. Alam ko na pagod kayong lahat, pero ito na ang huling tulak. Ngayong linggo, hindi na tungkol sa dami ng tanong na gagawin nyo. Ito ay tungkol sa inyong pag-iisip. Kailangan yung lahat na magkaroon ng tamang pag-iisip. Iris, lalo na ikaw. Huwag mong hayaang kahit ano o sino man ang makaapekto sa'yo. Ang paaralan ay umaasa sa iyo ngayong taon upang maging top scorer. Iris, pumunta ka rito at kinuha mo ang lahat. Lahat ng karangalan na dapat ay akin. Gusto mong maging top scorer, ha? Sisiguraduhin kong hindi ka makakapag-exam. Malalaman natin kung ano ang mangyayari sa top score na iyan. Nora, halika rito. Tatay, kuya? Ang presidente ng klase ay hindi sasama sa atin sa bus papunta sa exam? Hindi mo ba nakita ang kanyang tatay at ang kanyang kuya ay dumating para sunduin siya? Hindi ba siya ang nagpilit na sama-sama tayong lahat sa bus papunta sa exam? Siya pa ang nag-donate ng bus sa klase. At ngayon sa huling sandali, siya ay gumagawa ng exception. May mali. Ano ang ginagawa ni Nora? Kung gayon, hindi na ako sasama sa iba. Ang tatay ko at ang kapatid kong lalaki ay maghahatid sa akin sa venue ng exam. Kung gayon, ikaw at si Iris, maglaan kayo ng oras sa daan. Huwag mahuli. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang tatay ko lang ang nagsabing ihahatid niya ako sa venue ng exam. Hindi niya sinabing isasama niya si Iris. Dapat sumama pa rin siya sa inyo sa bus, papunta sa exam. Ha? Narinig ko na si Iris ay anak din nila. Bakit si Nora lang ang ikinakatuwa nila? Oo, sobrang pinapaboran. Huwag magsabi ng mga bagay na makakagalit sa Diyosa ng exam. Nora, handa ka na? Kung gayon, aalis na tayo ngayon. Sige, lahat pumila at sumakay sa bus ng maayos. Sisem, ano bang ginagawa ni Nora? Ang bus na ito ay pinakialaman ni Nora at Gabriel. Antas ng panganib, 5 bituin. Sa pinakamabuti, mahuhuli tayo sa exam. Sa pinakamasama, maaari tayong mamatay. Ano? Para hadlangan ako. Isa panganib nila ang kaligtasan ng buong klase at sasabotahe ang bus? Nora, naghahanap ka ng gulo. Tumigil ka diyan. Tigil. Iris, ano na naman ang ginagawa mo? Gusto mo bang makipag-agawan kay Nora ng atensyon ulit? Binabalaan kita. Walang puwang sa kotse para sa'yo. Sumakay ka ng bus. 3 lang kayo. Kasama ako, 4 na. Paanong walang puwang? Iris, puno ang kotse ng mga gamit na kailangan ni Nora para sa exam. At nagdala siya ng kumot dahil takot siya sa aircon. Wala talagang puwang para sa iba. Ikaw, sumakay ka ng bus papunta sa exam. Pagkatapos mong matapos, papasunduin kita ng driver. Kasalanan ko lahat. Masyado akong naging pake ng maraming gamit sa kotse. Pasensya na ang kapatid ko. Kailangang sumakay ng bus. Nora. Iris, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Akin ang kotse na ito. Maaari kong ihatid ang sinuman na gusto ko. Tungkol sa iyo, pasensya na. Hindi ito maginhawa. Relax. Wala akong interes sa iyong kotse. Nagtataka lang ako. Si Nora bilang class president, nag-organisa ng buong klase. Kung nasumakay ng bus papunta sa exam, bakit bigla siyang umatras? Posible bang may mali sa bus? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako, medyo nasusuka lang ako sa bus. Natatakot akong masuka sa daan. Baka makaapekto sa performance ko sa exam. Kuya, tara na. Tama na. Tigilan mo ang pagiging malisyoso. Si Nora ay nasusuka. Hindi naman bago yan. Sumakay ka na lang ng bus. Nasusuka, ha? Akala ko na ang bus ay pinakialaman
Ang may sala ay hindi maglalakas loob na sumakay. Kalokohan! Si Nora ay mabait. Mas gugustuhin pa niyang masira ang sarili niyang kotse kaysa hangarin na magkaroon ng problema ang bus ng mga estudyante. Hinding-hindi siya makikialam sa bus. Huwag mong i-project ang sarili mong masamang loob sa isang mabuting tao. Natukoy ang kasinungalingan na activate ang kakayahan. Iris, sasakay ka ba o hindi? Narinig mo ba ako? Maraming taong naghihintay sa iyo. Wala ka bang hiya? Sige, sana sa inyong lahat ng ligtas na paglalakbay. Gusto mo pa bang maging nangunguna sa klase? Sa susunod mong buhay na lang mangarap. Malalaman mo sa lalong madaling panahon kung ano ang kahulugan ng pagdadala ng kapahamakan sa iyong sarili. Hindi mo ito matatakasan. Kuya, bakit ang bagal mo magmaneho? Mahuhuli tayo. Bilisan mo! Ay nako, ano bang problema ng kotse na ito? Bakit nawawalan ng lakas? Kanina lang ayos pa. Magmaneho ka ng mas mabilis. Huwag mong ipahuli ang ate mo sa kanyang exam. Wala na akong pakialam. Oy, Iris. May sasabihin ako sa iyo. Huwag mong hayaang makaapekto ito sa mga susunod na exam. Sina Nora at ang iba pa sa kanilang pagpunta sa exam ay naaksidente sa kotse. Aksidente sa sasakyan? Aksidente sa sasakyan. Oh, medyo malubha ang sugat. Okay naman ang lahat tapos biglang Salamat sa pagsabi, ma'am. Pagkatapos ng exam ngayon, pupunta ako sa ospital para sila bisitahin. huwag kang mag-overthink, mag-focus ka, maghanda para sa susunod. Inaasahan ka ng paaralan. Sige, mauna ka na. Iris, anong ginagawa mo dito? Siyempre, pumunta ako para makipag-celebrate sa'yo. Kuya, Hindi ba sinabi ko sa'yo na mag-ingat sa daan? Bakit nagaganito pa rin? Tumahimik ka. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Anong ibig mong sabihing mag-ingat sa daan? Sinusumpa mo ba kami? Iris, tigilan mo na ang pagpapanggap. Bakit ikaw ayos ka lang? Bakit ayos ang bus? Bakit ako magkakaiba? Sa sinasabi mo, parang ako o ang bus na iyon. Dapat may nangyaring masama. Siyempre, halata namang... Nora. Tama na. Tapos na ang lahat. Ang aking pagsusulit sa kolehiyo. Kasalanan ko lahat. Si tatay at ang kapatid ko, kung hindi nila ako hinatid sa pagsusulit, hindi sana sila. Dahil lahat sa akin. Paano ka namin masisisi? Aksidente lang yon. Lahat ay kasalanan ng tatay mo at ng kapatid mo sa pagpapasa iyo na makaligtaan ang pagsusulit ngayong taon. Oh, Nora, ikaw ay isang mabuting estudyante. Kunin mo muli sa susunod na taon. Makapasok ka pa rin sa isang nangungunang universidad. Pero ayaw kong mag-ulit ng taon mag-isa. Kung sana si Iris ay makapag-ulit ng taon kasama ko. Ang dalawang mukhang maliit na ahas. Ang kanyang mga pakana ay nakasulat sa kanyang muka. Iris, hindi ka magaling sa eskwela. Huwag kang kumuha ng pagsusulit sa kolehiyo ngayong taon. Manatili ka kasama si Nora sa isang taon. Subukan mo muli sa susunod na taon. Ang mga grado ni Nora ay mabuti. Maaari kanyang tulungan na umunlad. Hindi ka magaling mag-aral. Para sa mga natitirang pagsusulit, huwag na lang mag-abala kumuha. Iwasan ang kahihiyan ng pamilya Wilson. Sa mga grado ni Nora, siya ang magtuturo sa akin? Abisa sa host. Ang iyong ina ay natagpuan na. Ang biolohikal na ina ni Nora. Siya ay papauwi na. May magandang balita ako para sa lahat. Nanay ay natagpuan na. Ang biolohikal na ina ni Nora. At sa lalong madaling panahon, ibabalik niya siya sa pamilya Wilson. Mag-ingat ka at gumaling ng mabuti. Hindi ko kayo aabalahin ngayong magkakapamilya na kayo muli.
binabati kita. Natapos mo na ang pinakamahalagang pagsusulit ng iyong kabataan. Ang pinakamahalagang pagsusulit. Ngayon, opisyal kong idineklara na ikaw ay nagtapos na. Maligayang pagtatapos. Iris. Tara na. Daniel, lumabas ka rito. Daniel. Naaksidente si tatay sa sasakyan. Nagpapagaling siya sa ospital. Ito ay... Ito ang nanay ni Nora, ang unang pag-ibig ni Daniel. Akala niya na sa pagtatago sa ospital, mawawala ito. Tara na, punta tayo sa ospital at harapin siya. Tara na. Siya. Marami pang drama na mapapanood. Daniel. Ang sarili kong anak na babae, noong panahon na iyon, nang ipanganak kita at nawala ka sa tren, akala ko, hindi na ako makikita ka pa sa buhay ko. Jane, si Nora ay anak mo. Daniel. Sa isang sulyap lang, alam ko na hindi mo pa rin makalimutan ang dati mong syota, ha? Honey, hindi ako. Daniel, paano mo nagawang nakawin ang anak ko? Si Nora ay isang bata na inampun ko mula sa orphanage. Noong inampun ko siya, wala akong ideya na siya ay aking at. Noong panahon na iyon, hindi ako sigurado kung kaninong anak siya. Pero ngayon, sigurado na ako, siya ay anak mo, ikaw. Ang galing ng teleserye. Ang mabuting anak ni nanay, umuwi ka kasama si nanay. Layas, tulad ng iyong ina. Kung hindi ko aksidenteng nadiskubre ang iyong pagkatao, hindi ko malalaman na sa lahat ng mga taon na ito, ako ay nag-aalaga ng anak ng iba. Tatay. Kuya. Nanay. Ang mga bagay na ito ay pag-aari ng pamilya Wilson. Hindi mo karapat-dapat na kunin ang mga ito. Isama mo ang iyong ina at lumayas dito. Ano, Daniel? Gusto mong sumama sa dati mong syota at sa iyong anak na babae at magsama-sama kayo? Honey. Sinta, alam kong nagkamali ako. Hindi ko talaga alam na si Nora ay anak ko. Alam mo iyon, ikaw lang ang nasa puso ko. Itong pamilya lang. Pupunta ako ngayon at palalayasin sila. Tatay Pakisuyo, wag mo akong iwan. Hindi ako makakabalitang kasama siya. Hindi ako makakapunta sa probinsya. Kuya, Pakisuyo, iligtas mo ako. Nanay, Gusto mo bang mapalayas din sa pamilya Wilson? Mahal, tara na. Umalis na tayo. Nanay, tatay, nanay, kuya. Sinta, Lumabas ka. Sinta, Sinta. Iris, ito ang lahat ng ginawa mo. Nasiyahan ka na ba? Naniniwala ka bang papalayasin din kita sa pamilya Wilson? Ano ang tingin mo sa akin para palayasin mo ako? Ako ang sariling anak ni na tatay at nanay. Dahil hawak ko ang 50% ng bahagi ng pamilya Wilson. Dahil bulag ka at walang puso, isang hangal na hindi marunong makilala ang tama at mali. At sa tingin mo'y kaya mo akong hamunin? Magsalita ka pa ng isa at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatuntong sa pinto ng pamilya Wilson kailanman. Nanay, nakikiusap ako. Patawarin mo si tatay. Ang pinakamahalaga ngayon ay mailipat ang negosyo ng pamilya sa aking mga kamay. Huwag kalimutan, ang pinakamalaking shareholder ng korporasyon ng Wilson ay si Iris. Tama iyan, mahal. Si Iris, isa lang siyang probinsyana. Halos hindi siya marunong bumasa. Mahina ang kanyang mga marka. Anong kakayahan mayroon siya para pamahalaan ang kumpanya? Nanay, alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin ngayon? Sabi nila wala nang natira sa pamilya Wilson. Pinapamahalaan sa isang batang babae ang kumpanya. Kung magkamali siya, ang ating pamana ng isang siglo ay masisira niya. Sige na. Sa ngayon, kunin muna ang lahat ng bahagi na hawak ni Iris. Nanay, alam ni tatay na mali siya talaga. Kung tutuusin, pamilya naman tayo. Patawarin mo na siya, okay? Mahal, ako, nagkamali talaga ako. Sige, kayong dalawa, tumayo na kayo. Mahal,
Nanay, Hindi ko inaasahan na ang mga magulang mo ay mag-aaway ng ilang araw at sa bandang huli ay nagkakasundo laban sa'yo para sa kanilang anak na lalaki. Kukunin ang lahat ng bahagi, ayaw nilang mag-iwan sa'yo kahit isa. Hoy, oras na para tingnan ang mga e-score. Abala ako nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras na sumama sa'yo para sa pagsusulit. Iris, kumusta naman? Sigurado ka ba? Sa tingin ko, tulad lang ng dati. malamang pareho lang. Masama pa rin. Isa ka lang probinsyanong mangmang. Pagdating sa pag-aaral, paano ka makakapantay kay Nora ko? Sa mga grado mong yan, ano pang silbi ng pagtingin? Di wag mong alalahanin yan, kuya. Kuya, dapat mong ituon ang iyong limitadong talino sa pagkain, pag-inom, at pagtulog. Iris, bakit ka nangahas magsalita ng ganyan sa kuya mo? Mababa ang mga grado mo, kung may sabihin man ang kuya mo. Kung ako ang tatanungin, baka dapat siya na lang umulit ng taon. Walang silbi ang pagtingin ng score. Iligtas mo kami sa kahihiyan ng malaman ng iba at mapahiya ang pamilya Wilson. Tama. Sa tingin ko tama ang tatay mo at kuya mo. Dapat umulit ka na lang ng 1 taon. Tungkol naman sa mga grado mo, hindi mahalaga kung tignan mo o hindi. Sa aking mga grado, hindi ko kailangan umulit. Ah? Hindi na kailangan umulit? Sa tingin ko tamad ka lang. Sadyang pinapahiya mo ang pamilya natin. Talagang isang ligaw na babae galing probinsya. Hindi ginagamit ang utak sa tama kung hindi ka uulit. Ano? Balak mo bang maging pabigat sa pamilya Wilson? Maging tamad na parasito? Iyon ba? Una sa lahat, kayo ang nagbalik sa akin. Hindi ako humiling na bumalik sa mga Wilson. Pangalawa, kung hindi dahil sa iyo, isang ama, nagpapabaya sa iyong mga tungkulin, hindi ako naipagbili sa kanayunan at nagdusa ng 18 taon. Naging tinatawag mong isang probinsyanong hindi mo maipakita sa publiko. At sa aking nakaraang buhay, hindi ako namatay sa lamig ng aking mga ampon na magulang. Sige, kayong dalawa, tama na. Tatay, huwag ninyo siyang pansinin. Mabait pa tayo para iligtas ang kanyang dangal, pero pinipilit niya na ipahiya ang sarili. Hello? Ma'am? Kakatingin ko lang sana. Kagagaling lang ng balita sa eskwelahan. Ang iyong mga marka ay nasa top 3 sa buong probinsya. Hindi pa namin alam kung anong eksaktong ranggo. Malaki ang tsansa na ikaw ang top scorer. Tinatawagan kita para lang ipaalam sa iyo. Kapag tiningnan mo ang iyong mga marka mamaya, baka lumabas na wala. Ang sitwasyong ito ay normal lang. Dahil masyadong mataas ang marka mo, kaya nakablock. Huwag kang mag-alala kung walang nakikitang marka. Ma'am, naiintindihan ko. Mabuti. Sige ma'am, naghihintay kami ng magandang balita mo. Maghanda ka. Baka may mga interview sa media. Sige, paalam ma'am. Iris, itong guro, bakit bigla kang tinawagan? Ano ba ang sinabi ko? Sa tingin ko lumabas na ang resulta ng pagsusulit. Napakababa ng nakuha niya. Natakot ang guro na baka siya ay magalit. Tinawagan para aliwin siya. So, ano na? Hindi man lang nakapasok sa vocational school? Pasensya na at binigo kita. Sabi ng guro ang galing ko raw. Malaki ang tsansa na makukuha ko ang top scorer sa science sa buong probinsya ngayong taon. Sinabihan niya akong maghanda para sa posibleng mga interview sa media. Ano? Top scorer sa buong probinsya? Iris, hindi ka man lang naghahanda ng iyong mga kasinungalingan? Ikaw? Top scorer ng probinsya? Iris, kailangan maging tapat. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng top scorer ng probinsya kahit ibig sabihin? Dapat may hangganan ng iyong mga kasinungalingan. Puro kasalita, tulad ko at ni Nora, na lumaki sa elite na edukasyon. Kami baka hindi man lang maging top sa probinsya. Ikaw, isang probinsyano, maswerte ka na kung makapasok ka sa kolehiyo. Ha! Kuya, hindi ko pa nga chine-check ang mga score ko. At sigurado ka na ba na bagsak ako? Gusto mong tumaya? Tayain natin ang natitira mong shares sa kumpanya. Ikaw? Ako? Iris, ano bang ginagawa mo? Sobrang bastos mo. Tingnan mo ang sarili mo, puro kasinungalingan. Sinisigawan ka ng kapatid mo, di ba? Bukod dyan, hawak mo ang Wilson Corporation's 50% shares. Ano, gusto mo ang natitira pang shares ng kapatid mo? Hindi ka panipaniwala. Ang buong pamilya ay puro kasinungalingan. Pero ikaw ang sinisisi nila. Host, chinek ko na ang scores mo talagang first. Tama na. Gusto niyang tumaya
hayaan mo silang tumaya. Iris, kung hindi ka makapasok sa undergraduate program, kailangan mong ibigay ang 50% shares na iyon lahat sa kapatid mo. Ikaw, bumalik ka at mag-aral ng dahan-dahan. Tayain natin. Sabi mo magaling ka? Ipakita mo sa akin ang scores mo. Sa puro salita. Kahit sino kayang mag-claim. I-check mo ngayon, ipakita mo sa akin kung ano ang score ng top scorer ng probinsya talaga. Ito. Marka Aina Block. Ang ilang nangunguna sa probinsya para hindi mangakit ang mga magagaling na eskwelahan, kaya nangyari ito. Iris, sa tingin mo ba 3 taon tayo? Peking site? Peking URL? Ginawa mo lahat ito? Sino ang niloloko mo? Ikaw? Ilang nangunguna? Karapat-dapat ka? Iris, alam ko, lumaki ka sa probinsya. Mahirap ang kalagayan, pero hindi iyon dahilan para mandaya ka. Sinabi ko sa iyo noon pa, laktawan mo na lang ang mga natitirang pagsusulit at ulitin ang taon. Hindi ka nakinig. Ngayon gumawa ka ng ganyan para lokohin kami? Sa tingin mo ba mga tanga kami? Itong buong pamilya, bakit puro tanga sila? Eksakto, tanga sila parang baboy, kaya akala nila lahat ay ganun. Iris, anong itsura yan? Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ka naniniwala sa akin? Oh. Oy. Bahala ka. Tusk. Hoy, ikaw! Ang bastos mo. Isang tunay na ligaw na babae galing sa probinsya. Walang modo. Sa tingin ko, nasira siya ng mga taong iyon. Dapat nating siyang turuan ng tamang asal dito. Sa halip, siya. Tatay, nanay, tingnan mo siya. Si Iris ba ito? Ngayon, naglakas loob siyang maghampas ng mesa sa atin. Bukas, gagamitin niya ang kanyang mga shares para manggulo sa pulong ng lupon. Sa oras na iyon, ang negosyo ng pamilya Wilson ay, Anak, bukas pumunta ka sa kumpanya at magsimulang magtrabaho. Magsimula bilang vice-presidente. Ikaw ang siyang tamang tagapagmana ng pamilya Wilson. Oras na para managot. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti. Tungkol naman sa mga shares ni Iris, kapag nakamit ko ang mga resulta sa kumpanya, ipapahiya ko siya. Wala na siyang hiya para manatili pa sa kumpanya. Kaya, ang paunang plano para sa bagong commercial district sa City A, sundin ang direksyon ng rebisyon na tinalakay natin. Si Tagapamahala Lee ang makikipag-ugnayan sa pangkat ng disenyo. Si Director Wang ang susunod sa proseso ng pag-aproba ng gobyerno. Bago ang pulong sa susunod na linggo, gusto kong makita ang progress report. Tapos na ang pulong. Oh, miss. Siyempre, miss. Ang galing ng batang talento. Kababalita ko lang 18 taong gulang na babae ang siyang mamamahala sa proyektong ito. Talagang kabado ako tungkol dito. Pero pagkatapos ng ilang pagpupulong na ito, malinaw ang kanyang pag-iisip, desidido ang kanyang mga desisyon, at ang mga pangunahing punto ay mas tumpak niyang natatamaan kaysa sa mga veterano. Tama ka dyan. Parang hindi siya high school graduate. Ito ay malinaw na. Isang henyo. Talagang isang henyo. Ang anak na babae ng matandang Mr. Wilson ay talagang kahanga-hanga. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, ang batang amo. Hoy! Tapos na ang pulong, Mr. Wilson. Ang yabang, ha? May kailangan ka? Wala. Hindi ba ako pwedeng tumingin lang sa aking mahal na kapatid na babae na nagpapatakbo ng palabas? Ngayong bumalik ako sa trabaho sa kumpanya, kahit na mayroon ka 50% ng mga bahagi, ano ang magagawa mo? Tiyak na dudurugin kita. At ibabalik si Nora ng may estilo. Ikaw? Managinip ka. Kayo dalawa ay magsasama lamang kapag nasa labas kayo. Ikaw? Iris, huwag kang magyabang. Ang kumpanya ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Isang babaeng tulad mo ay mag-aasawa sa lalong madaling panahon. Ang negosyo ng pamilya Wilson, paano ito maibibigay sa iyo? Kahit gaano kaganda ang kumpanya ng pamilya Wilson, sa kanila pa rin iyon. Kaya,
Ang gusto ko ay isang kumpanyang ganap na pag-aari ko, si Iris. Huwag kang mag-alala, basta't hindi mabangkarote ang kumpanya, mahigpit kong hahawakan ang 50% ng mga bahagi na nasa aking kamay. At ikaw, karapat-dapat ka lang nayurakan sa ilalim ng aking mga paa. Iris! Nasa panaginip mo! Hindi mababangkarote ang kumpanya. Ang mga bahagi, babawiin ko lahat. Ikaw, na halos hindi marunong magbasa, probinsyano, kung nasa iyo ang kumpanya, oras na lang bago ito mabangkarote. Hindi pwede. Kung mabangkarote ang kumpanya, magugutom ako. Iris, magugutom ka rin sa lalong madaling panahon. Miss, napansin ko na ang iyong kapatid ay tila nagpapansipika ng ilang ulat ng datos. Pero, kakaiba, ang ulat ay nagpapakita na ang kumpanya ay hindi maganda ang takbo. Pero ang kumpanya ay maayos naman. Tila ang iyong kapatid ay sinusubukang magkunwaring bangkarote upang pilitin kang ibigay ang iyong mga bahagi. Dahil kumilos na siya, susunod ako naman. Huwag kang makialam. Hayaan mo siyang magpalsipika ng mga ulat. Kapag kailangan, tulungan mo pa siya ng kaunti. Ha? Umvom. Sige. Nora, paano mo nagagawa ang ganitong trabaho? Kuya, Sino kang binibini? Dumalaw ka sa aming kulungan ng baboy? Para dumalaw sa aming babuyan? Kung sa tingin mo'y marumi, hindi ka dapat pumasok. Ito ba ang pag-aalaga mo kay Nora? Ha? Ikaw ba ang kanyang ina? Hindi ako ang kanyang ina. Ikaw ba? Pinalayas siya ng pamilya mo at ngayon nagpapakabait ka lang. Ako. Ikaw? kuya, gusto kong bumalik sa pamilya Wilson. Dito, hindi ko na kaya ng isa pang araw. Nora, may paraan si Kuya para ibalik ka sa pamilya Wilson. Tiyaga ka lang ng kaunti pa. Ginagawa ko na iyon. Talaga? Kapag nakuha ko na ang mga bahagi, itataboy ko agad si Iris sa kumpanya at sa pamilya Wilson. Gaano pa ba ako maghihintay? Hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay. Huwag kang gagawa ng kahangalan. Sige, papasunduin kita mamaya at ibabalik ka sa pamilya Wilson. Makikiusap ako kay nanay para sa iyo. Okay? Siguro nagkakalat ka ng kasinungalingan tungkol sa pagiging top scorer sa probinsya at personal na tumawag ang guro mo para balaan ka, di ba? Iris, ilagay mo sa speaker. Kinangwang, Iris, binabati kita. Ang Provincial Education Examination Authority opisyal na kaming na-notify. Ikaw ang top scorer sa kategoryang agham sa ating probinsya. Kabuuang puntos, 748. Ang galing mo, ipinagmamalaki kita. Malamang sa lalong madaling panahon, mga opisyal ng admissions mula sa mga universidad at lokal na media ay maaaring dumating para interview ka. Maghanda ka sa isipan, kahanga-hanga. Ikaw talaga ang karangalan ng ating paaralan. Sige, salamat, Ginangwang. Naiintindihan ko. Nag-aartista. Magpatuloy ka sa pag-arte. Iris, para sa kaunting bahagi ng shares, gagawin mo talaga ang lahat, hindi ba? Nag-hire ka pa ng tao para magpanggap na guro mo at tawagan ka. Ginawa mo talaga yon. 748 puntos. Top scorer? Bakit hindi na lang sabihin na perfect score? Nakakatawa. Iris, totoo ba ito? Hindi ka pwedeng magbiro tungkol dito. Tiyak na peke ito, lahat ng kasinungalingan. At darating ang mga reporter para mag-interview? Tingnan natin kung paano mo makatakas dito. Noon, umupa si nanay ng pinakamahusay na tutor para kay Nora, isa sa isang pagtuturo, para lang mapanatili ang kanyang mga marka sa itaas ng cut-off line. Ngayon na aksidente siya. Kung hindi, nakapasok sana siya sa isang top-tier na universidad, nagdadala ng karangalan sa pamilya Wilson. Hindi tulad ng iba na araw-araw nagsisinungaling. Huwag mong banggitin ang anak sa labas na yan sa harap ko.
Sa harap ko, huwag banggitin ang anak na iyon. Si Nora lang na nakakuha ng marka sa pamamagitan ng daya. Kung siya talaga ang kumuha ng pagsusulit, siguradong malalantad siya. Mapalad pa siya kung makapasok sa kolehiyong bokasyonal, iyon ay isang himala. Sasabihin ko ito, Nanay, alam mo ba kung anong uri ng buhay ang mayroon si Nora sa probinsya? Ano ang tinitiis niya araw-araw? Noong isang araw, palihim ko siyang pinuntahan. Siya ay maitim at payat. Araw-araw ay niyayakap niya ang aming larawan ng pamilya. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sabi niya hindi siya humingi kahit isang sentimo mula sa pamilya Wilson. Gusto lang niyang bumalik sa bahay na ito at tawagin kang nanay. Nanay. Tatay, pumunta tayo roon para mag-usap? Sige? Nanay? Nanay, si Nora ay talagang walang kasalanan. Lagi niyang sinasabi sa akin na ang pamilyang ito lang ang kanyang tunay na tahanan. Sabi rin niya, kahit sino pa ang kanyang biological na ina, sa kanyang puso, ikaw lang palagi ang kanyang ina. Patawarin mo siya at ibalik mo siya. Siya ay mag-isa sa probinsya. Talagang napakahirap. Anak? Hindi ito angkop. Huwag pag-usapan ang mga bagay na nakakasama ng loob ng iyong ina. Mahal kong kapatid, si Nora talaga ang nasa isip mo, hindi ba? Normal, ang pagmamahal ng kapatid mo kay Nora ay tunay na malalim. Ano? Kaya pala, tinatrato niya si Nora halos walang kondisyon, pinapaboran at pinoprotektahan. Kahit pa ulit-ulit akong sinasalungat. Hoy, sino nagpapasok sa iyo? Ma? Si Nora? Paulit-ulit akong nagmamakaawa. Sabing gusto kanyang makita kahit isang beses pa. Kaya ko siya dinala. Huwag mong sisihin ang kapatid ko. Ako yon. Ako ang nagpagawa sa kanya. Nagmakaawa ako sa kanya. Nadalhin ako para makita ka. Ma, miss na kita. Yung babaeng yon. Binubugbog ako o sinisigawan ako. Ang buhay na ginagalawan ko araw-araw ay talagang hindi na matiis. Paano siya maihahambing sa iyo? Ikaw ang tunay kong mama. Ikaw lang ang nag-iisang ina ko. At ikaw lang ang kinikilala kong ina. Pakiusap. Hayaan mo akong bumalik. Wow, nakikita ko ang pamilya mo talagang mahilig magpanggap ang drama ng mapagmahal na ina at masunuring anak. Pero narinig ko na maganda ang relasyon mo sa tunay mong nanay. Oh, sige na. Ang mga kamay mo ay napakaputi at malambot. Hindi sila mukhang... Paano niya? Bilis! 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 Isuot mo itong damit! Ang mayaman mong kapatid darating daw para makita ka. Isuot mo itong damit. Pumunta ka sa bakuran at mamulot ng pagkain ng baboy. Kung makabalik ka sa pamilya Wilson, nakasalalay ito sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, nanay. Makakahanap ako ng paraan para magmakaawa sa kapatid ko na ibalik ako. Dugo ng Wilson ang dumadaloy sa akin. Ang ari-arian ng pamilya Wilson, dapat may bahagi rin ako doon. Kapag nakuha ko na ang ari-arian ng Wilson, isama kita para mag-enjoy sa buhay. Billy! 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 Alam ko, anak ako ng isang kerida. Pero ang aking kapanganakan ay hindi ko mapipili. Kung kaya ko lang, mas gugustuhin kong hindi na isinilang kaysa pasakitan ka at bigyan ng dalamhati. Nanay, kung ang aking buhay ay makapagdulot ng iyong kapatawaran, ibabalik ko ito sa iyo ngayon din. Nora, Nanay, kung mamatay ako,
ilibing mo ako sa sementeryo ng pamilya Wilson. Gusto kong umuwi. Baliw na bata, ano ba ang sinasabi mo? Pinapatawad ka na ni nanay. Pumapayag akong bumalik ka. Nora. Halika, pumunta tayo sa ospital. Kukunin ko ang kotse. Talagang may lakas siyang sakta ng sarili. Iris, nakita mo rin kagabi. Kumpara sa'yo, ang tunay na anak, ang mga magulang, at kapatid mo, dialogue, parang mas concerned sila sa akin. Binigyan ka ng maraming oras, walang kwenta ka pa rin. Ngayong bumalik ako. Iris, kinakausap kita. Bobo ka. Ikaw. Ate, bakit mo ako sinaktan? Alam kong ayaw mo sa akin pero ganito na ako. Gusto ko lang umuwi. Iris, anong ginagawa mo? Ate mo siya. Gusto mo bang saktan kita? Sabihin mo lang. Bakit magpaligoy-ligoy pa? Iris, anong ginagawa mo? Iris, paano ka naging ganyan ka-harsh? Ang kapatid mo kagigising lang. Mahina pa siya. Nanay, Iris, labis mo akong binigo. Alam kong hindi mo gusto si Nora, pero hindi mo pwedeng saktan lang siya. Hey, lahat yan ay pinaandar niya. Sinampal ang sarili para ako ang idamay. Naawa ako sa kanya, kaya tinulungan ko siya. Kaya, kayo lang ba ang naniniwala sa kanyang panig? Nanay, hindi ako. Iris, paano mo ako masisisi ng ganito? Oh, talaga? Kung may tapang ka, sumumpa ka. Sabihin mong ikaw, Nora, hindi mo ako pinaratangan. Kung hindi, sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Bakit ako matatakot? Ang pagsampal mo sa akin ay katotohanan. Sumusumpa ako. Kung mayroon akong kasinungalingan, pinaratangan si Iris. Hayaan akong agad sampalin ang sarili ng 100 beses. Natukoy ang kasinungalingan, na-activate ang kakayahan. Ako kamay ko. Anong nangyayari? Hindi. Nora, anong ginagawa mo? Nora, anong ginagawa mo? Nora, tigilan mo yan ngayon din. Nora, tigil. Pakiusap, tigil. Ay, Nora, bakit bigla kang nagsasampal sa sarili mo? Inaamin mo bang pinahamak mo ako? Siya yan tiyak na siyang nasa likod nito. Ako lang ay isang kahiyahiyang anak sa labas. Hindi na sana ako bumalik sa simula pa lang. Nagdulot ng tunay na prinsesa na malungkot. Karapat-dapat ako. Sana itong 100 sampal. Iris, tigilan mo na ako. At payagan akong bumalik sa pamilya Wilson. Iris, tingnan mo ang ginawa mo sa kapatid mo? Ito ang itinulak mo sa kanya? Ganito siya. Ano pa ang gusto mo? Pahintuin mo siya. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ikaw na walang utang na loob na anak. Kung hindi ka hihingi ng tawad kay Nora, ako, itinatakwil kita bilang anak ko. Siya ang nagsisinungaling. Sinusubukan akong ipahamak at sa sitwasyong ito, kahit sabihin ko sa kanya na tumigil, malamang hindi na siya makahinto. Anak, tigilan mo na yan. Sasampalin kita. Mangahas kang sampalin ako? Karapat-dapat ka ba? Mahal anak.
Ikaw. Ikaw walang modo. Napakawalang modo mo. Nora. Mukha mo? Sino ang pumalo sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Kuya, huwag mong sisihin si Iris. Kasalanan ko lahat. Ginalit ko si Iris. Walang kinalaman si Iris dyan. Iris, laging mahina ang katawan ni Nora at sinaktan mo siya ng sobra. Tao ka ba? Bakit ka galit na galit? Baka naman, si Nora ang iyong syota? Nako, hindi pwede yan. Kayo dalawa, kalahating magkapatid kayo. Iris, kapatid mo siya. Paano mo siya masisiraan ng pangalan? Tama. Paano ko magugustuhan si Nora? Magkapatid lang kami ni Nora. Ganoon ba? Kung sigurado ka, sumumpa ka. Sabihin mong wala kang masamang pag-iisip kay Nora. Kung hindi, masasagasaan ka ng kotse at mababali ang binti mo sa labas. Iris, ano ba yung sinasabi mo? Nagtataka lang ako. Natatakot si Kuya na sumumpa. Diba? Tama ako. Sumusumpa ako. Kung mayroon akong kahit kaunting masamang pag-iisip kay Nora, sana masagasaan ako ng kotse at mabali ang binti ko paglabas. Nasiyahan ka na ba? Nakita ang pagsisinungaling. Gumana na ang kakayahan. Nasiyahan ka na? Higit pa sa nasiyahan ako. Pagkatapos, ikaw sampalin mo ang sarili mo at humingi ka ng tawad kay Nora. Iyan ba ang iniisip ninyong lahat? Na, dapat kong sampalin ang sarili ko? Humingi ng tawad kay Nora? Humingi ng tawad kay Nora? Ano pa? Wala kang modo. Pumalo ka ng tao. Siyempre, dapat kang humingi ng tawad. Iris, masyado kang lumayo ngayon. Dapat kang humingi ng tawad kay Nora. Kaya iniisip ninyong lahat, dapat akong humingi ng tawad sa kanya? Pero siya mismo ang nagsampal sa sarili niya. Anong kinalaman ko doon? Bakit ako dapat humingi ng tawad? Ako? Ay, hindi. Ikaw. Kuya, nagbibigay lang ako sa iyo ng magiliw na paalala. Mga panata, ay dapat ingatan. Dahil gumawa ka ng napakaseryosong sumpa. Kung gayon tandaan mo, kapag lumalabas ka, mag-ingat ka sa mga sasakyan. Pananakot. Sinong tinatakot mo? Ikaw. Anak, anak. Anak. Nanay, tatay, sa tingin niyo ba, si ate ay medyo kakaiba? Ikaw, bata. Ano bang nasa isip mo? Oh, Nora. Basta isang babaeng gala lang siya galing probinsya. Huwag kang matakot. Nanay, tatay, napansin niyo ba ate? Nakakatakot siya? Ikaw, anak. Anong kalokohan ang iniisip mo? Tama iyan, Nora. Siya ay isa lang babaeng probinsyana na mailap. Huwag kang matakot. Tatay, nanay, talagang sa tingin ko may mali. Ang mga shares ng pamilya biglang nawala ng walang dahilan. At ang kamakailang aksidente sa kotse. Ate, baka napasok siya sa isang bagay marumi o nagsasanay ng itim na mahika. Kung hindi, paano ninyo maipapaliwanag ang lahat ng ito? Tatay, nanay, mas mabuting maniwala na mayroon kaysa itanggi. Baka dapat kumuha tayo ng isang eksperto para tingnan. Kuro. Nakuha ko lahat. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko.
Miss, ang ganda ng mga tampok ng iyong mukha. Mataas ang ilong mo, malinaw ang mga mata mo. Talagang tanda ng malaking kayamanan at karangalan. Maaari kang magdala ng kaunlaran sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang, at maging biyaya sa iyong asawa. Masamang espiritu. Napakabigat ng masamang enerhiya. Guro. Ang kapal ng mukha mo. Masamang espiritu. Lumabas ka ngayon. Lakas loob mo. Masamang espiritu. Lumabas ka agad. Madilim ang noo ng babaeng ito. Napapaligiran siya ng malas na presensya. Sumpa na siya. Kung hindi natin mapapaalis ang masamang espiritu na ito, magkakagulo ang sambahayang ito. Patuloy ang pagdanak ng dugo. Kailangan nating agad magsagawa ng ritual ng paglilinis. Pakiusap, Master. I-exorcise mo na agad. Pagkakalang, Lakas loob mo, masamang espiritu, magsalita ng mayabang. Ako, ang Master. ang tulad mong manloloko at mandaraya. Pagkamatay, mapupunta ka sa ilalim ng lupa at itatapon sa impyernong bulkan. Babae lang akong simple, marunong ng konting martial arts. Sapat lang para palayasin ang masama sa iyong puso. Ngayon ay napalayas na ang masamang espiritu. May iba pa bang gustong sumubok? Nalabas na ngayon ang mga masasamang espiritu. May iba pa bang gusto sumubok? Sino ang nag-utos sa iyo nito? Magkano ang binayad nila sa iyo? Pinagbibintangan akong inaalihan. Ako, sumusumpa sa langit na ang bawat salitang sinabi ko ay totoo. Kung kahit kalahating salita ay kasinungalingan, naway tamaan ako ng kidlat. Na-activate ang kakayahang makadetect ng kasinungalingan. Nagkataon lang. Siguro nagkataon lang. Tiyak na may dala si Master ilang metal sa kanya o kaya'y kakaiba ang panahon ngayon. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sino ang nag-utos sa iyo nito? Wala. Ibig kong sabihin, siya iyon. Binigyan niya ako ng $100,000. Sinabing sabihin na si Nora ay swerte at ikaw ay inaalihan. Talagang sinabi niya sa akin na humanap ng paraan para palayasin ka. Sinasabi ko ang totoo, huwag mo akong saktan. Ayaw ko na ng perang ito. Ayaw ko na nito. Nanay, natatakot na ako. Bakit ninyo ako tinititigan? Hayang, dapat kang magpaliwanag, hindi ba? Anak, ito. Anong nangyayari dito? Magsalita ka. Nanay, inosente ako. Iris, ikaw ba? Ikaw ba? At ang manloloko na iyon na nagplano laban sa akin? Hindi kita pinaniniwalaan. Kung may tapang ka, sumumpa ka. Kuya, wag. Sumusumpa ako. Kung ako ay nakipagsabuatan sa kanya, mabagsakan ako ng kidlat. Ana, Tawagan ng doktor, bilis. Ana,
Puro kasinungalingan, dapat tamaan ng kidlat. Ma'am Wang, Iris, magandang balita. Ang istasyon ng TV ng probinsya at ang mga reporter ng dyaryo gustong makapanayam ka, ang bagong koronang top scorer ng probinsya. Kailan ka convenient? nasa inpatient department ako ng City Central Hospital, room VIP 806. Sa ospital? Anong ginagawa mo sa ospital? Ang kapatid ko ay hindi sinasadyang natamaan ng kidlat. Siya ay ginagamot sa ospital. Walang problema. Ma'am, sabihin mo lang sa mga reporter na pumunta. See. Anong ginagawa mo dito? Siyempre, pumunta ako para hanapin ka, para liwanagin ang mga bagay. Sinuhulan mo si Master Wang sa harap ni nanay at tatay. Sinisiraan ako na sinasabing sinasapian. Sinusubukan akong palayasin sa pamilyang Wilson. Itong bagay. Kuya, hindi mo ba iniisip may utang ka sa akin na paliwanag? Tama na. Iris, magpapatuloy ka ba dito? Ang kapatid mo ay ganito na ngayon. Kumalma ka na lang. Itong pamilya. Tama ang nanay mo. Ang kapatid mo ay nagmukhang tanga lang sandali. Hindi ba siya naparusahan na? Anyway, okay ka naman. Itong bagay, kalimutan mo na. Ipapasorry ko sa kapatid mo na sabihin sa iyo ang pasensiya. Dito na matatapos ito. Humihingi ng tawad? Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Dalindala? Gusto kitang mawala. Mula nang bumalik ka, gaano kalungkot si Nora? Hindi mo ba nakikita iyon? Iris, ikaw, isang probinsyana. Anong karapatan mo para makipagkompetensya sa kanya? Hindi ka dapat bumalik. Tama na. May mali ba akong sinabi? Mula ulo hanggang paa, mukha ba siyang kahit ano na katulad isang anak ng pamilyang Wilson? Kahit gaano kamahal ang suot niya, siya ay isang pugo lang nag-aarteng maganda. Nakasuot ng damit ng dragon, pero hindi prinsipe. Iris, dapat kang lumabas ng bahay na ito. Hindi ka welcome sa aming pamilya. Tay nanay, kaya sang-ayon ka ba sa kapatid ko na isa lang akong probinsyana magaspang presentable? Hindi karapat dapat maging anak mo. Hindi. Ang kapatid mo, nag-init lang ang ulo. Isipin mo, gaano katagal ka nang nakabalik? Tapos inilipat ang 50% ng shares ng korporasyon ng Wilson sa pangalan mo. Ang kapatid mo, medyo naiinis siya. Natural lang iyon. Kung handa mong ibigay ang mga shares na nasa iyo. Personal mong ipinangako na makakakuha ako ng kalahati ng pamilya Wilson. Ngayon, babalik ka ba sa salita mo? Ate, si nanay ay nakikita kang kakabalik lang nagsabi siya ng magagandang bagay para aliwin ka. Bakit mo sineseryoso? Sa talino at kakayahan ang tagapagmana ng pamilya Wilson ay dapat ang kapatid ko. Ang pagbibigay sa iyo ng shares ay pabor. Meron ka bang katalinuhan sa negosyo ng kapatid mo? Marunong ka bang magpatakbo ng kumpanya? Bobo ka na parang baboy at hawak mo pa ang kalahati ng shares ng kumpanya hindi mo binibitawan. Ikaw si Iris Chin. Tama, binabati kita. Kami ay mga reporter mula sa TV station ng probinsya. Kakatanggap lang namin ng opisyal na abiso mula sa Provincial Examination Institute sa isang mahusay na marka na 748. Nanalo ka ngayong taon ng top scorer sa science sa college entrance exam sa probinsya. Imposible. Talagang imposible. Iris, talagang pinagsisikapan mo ang mana ng pamilya sa lahat ng paraan. Kahit umarkila ng mga artista para magpanggap na mamamahayag, gagawin mo yan. 748 puntos. At nangungunang score, katawa-tawa, sino sa tingin mo ang niloloko mo? Iris, ano ang nangyayari? Ang mga mamamahayag na ito ba? Galing kami sa estasyon ng TV ng probinsya, mga opisyal na reporter para sa news channel. Estudyante na si Iris Chin, na may score na 748, isang tiyak na bentahe, ang nanalo ngayong taon bilang top science student sa college entrance exam. Ito ay talagang opisyal na balita. Narito kami ngayon para sa isang formal na panayam. Iris, talaga siyang naging top scorer. Kaya, totoo pala. Mabuti. Napakahusay. Ikaw talaga ay anak ni Daniel Chin. Alam ko na. Ang mga gene ng pamilya Wilson hindi naman ganoon kasama. Bago pa kami pumasok, tila narinig namin ang ilang mainit na talakayan sa pintuan. Estudyante na si Iris Chin. Ito ba ang iyong mga kapamilya? Masama ba ang trato nila sa iyo? Hindi. Ang kapaligiran ng pamilya Wilson ay laging maganda. Tama, Iris? Salamat sa pag-aalala. Napakabuti ng mga magulang ko sa akin. Malaki rin ang suporta nila sa pag-aaral ko. Tulad ng sa pagsusulit na ito sa kolehiyo.
Hinikayat nila ako at gumawa ng kasunduan sa akin na kung magaling ako, sila ay maglilipat ng kani-kanilang 10% bawat isa ng mga bahagi ng korporasyon ng Wilson sa akin bilang gantimpala. 20%? Mama, Papa. 20% talagang hindi natin ito maaaring ibigay. Totoo ba ito? Paggamit ng mga bahagi ng kumpanya bilang gantimpala para sa pagsusulit sa kolehiyo? Ito ay isang hindi pa naganap na malaking galaw. Ipinapakita nito kung gaano kayo nagmamalasakit sa edukasyon ng inyong anak, kung gaano ninyo ito pinahahalagahan. Napakahusay ng aming anak, kaya bilang mga magulang, siyempre kailangan naming tuparin ang pangako. Tiisin mo muna ngayon. Pangako lang sa salita. Wala kaming pinirmahang kontrata. Pagkatapos, sasabihin namin sa kanya. Nagbibiro lang kami. Ano ang magagawa niya sa atin? Oo, bilang mga magulang kapag nangako kami sa mga anak namin, talagang tinutupad namin. Natukoy ang kasinungalingan. Na-activate ang kakayahan. Oy, Chairman, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kanina lang, ang mga bahagi sa ilalim ng pangalan mo at ng iyong asawa, ang 20% bahagi, tulad ng huling pagkakataon, ay nailipat na lahat sa inyong pangalawang anak na babae. ano? Ano? Mahal, Tatay, ayos ka ba? Doktor! Tumawag ng doktor! Tatay, kumusta ka? Nahimatay siya sa sobrang excitement. Tatay, nanay, Kuya, talaga bang balak mong hayaan siyang humawak ng 70% ng mga shares at pamahalaan ng Wilson Corporation? Huwag kang mag-alala, Nora. Ang mga shares na hawak niya, papipilitin namin siyang ibalik ng buo. Miss, ang bagay na dati mong inatasan ay naasikaso na. Kasalukuyan, ang buong kumpanya ay nagpapakita ng sirang capital chain na nasa bingit ng bangkarota. Sige, isagawa ayon sa plano na inilunsad ko kanina, ang core technical team at ang key projects ay ilipat at pabilisin. Kumpleto na ba ang proseso ng pagpaparehistro ng bagong kumpanya? tapos na. Maaaring ilunsad anumang oras. Oras na para umuwi ako at iligtas ang araw. Iris, bumalik ka na sa wakas. May malaking nangyari sa kumpanya. Malapit nang maputol ang daloy ng pondo. Ngayon, ikaw lang ang makakaya iligtas ang ating kumpanya. Kailangan mong ilipat ang lahat ng iyong shares sa akin ngayon din para matulungan akong malagpasan ito. Ang pamilya Wilson ay mawawasak. Malapit nang mabangkarote ang pamilya Wilson. oo, dahil sa biglang pagbabago sa shares, maraming problema ang kinaharap ng kumpanya. Kailangan mong ilipat ang shares sa iyong ama agad. Kapag naging matatag na ang kumpanya, ipapamahagi ng iyong ama ang mga ito sa iyo at sa iyong mga kapatid. Huwag kang mag-alala, ikaw ang sarili kong anak na babae. Paano kita maaaring tratuhin ng hindi patas? Natuklasan ang kasinungalingan. Wala ni isang katotohanan. Puro lason na may matamis na pahid. Iris, alam mo ba dahil nasa iyo ang shares kaya nasa krisis ang kumpanya? Ngayon, oras na para ikaw ang sumalo ng sisi. Kamakailan ko lang kinuha ang mga shares. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya. Paano mo ako masisisi? Iris, ang mga sinabi ng kapatid mo mukhang masakit, pero hindi siya mali. Ang pagpapatakbo ng kumpanya, lalo na ang tulad ng sa pamilya Wilson, isang malaking kumpanya tulad nito, ay hindi dapat pasanin ng isang babae. Ilipat mo na lang ang shares sa kapatid mo. Kapag nag-asawa ka, iyon ang magiging pinakamalaking seguridad mo. Oo, Iris, nangangako sa iyo si tatay. Gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para makahanap ng pamilya na bagay sa iyo na magmamahal at mag-aalaga sa iyo. Sisiguraduhin naming magkakaroon ka ng engrandeng kasal. Tungkol naman sa kumpanya, hindi mo na kailangang makialam. Hayaan na ang mga lalaki ang bahala. Bakit ang kapatid ko ang siyang marunong magpatakbo ng kumpanya ng maayos? Galit na galit siya sa akin.
Simula nang pumunta ako sa pamilyang ito, hindi siya naging mabait sa akin. Sinubukan pa niya lahat ng paraan para palayasin ako sa bahay. Paano siya magiging seguridad ko sa hinaharap? Bakit siya dapat maging suporta ko sa hinaharap? Iris, tinatarget ka ni Kuya lahat para sa akin. Nandito ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo para sa kanya. Pakiusap, ibalik ang mga bahagi. Hindi mo gustong makita ang buong pamilya natin na magutom. Iris, nakuha mo na ang access sa negosyo ng kumpanya, di ba? Naiintindihan mo na ang report na ito, di ba? Ang kumpanya natin ay talagang nasa krisis. Umabot na ito sa puntong hindi na mapipigilan. Kung magpapatuloy ito ang pamilya Wilson, ay mawawasak. Talaga? Talaga bang mababangkarote ang kumpanya? Oh, anak, paano naman magsisinungaling si tatay sa iyo? Natukoy ang kasinungalingan? Na-activate ang kakayahan. See? Para sa pamilya Wilson, ibibigay ko na. Ang sarili kong anak ay talagang pinakamahusay. Ganoon ba? Ibukas mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan kung gaano kahusay ang anak mo. Mahal, pirmahan mo na lang. Ang nakaraang paglipat ng shares ay gulo lang. Ngayon, balik na sa ayos ang lahat. Chairman, may mali. Naputol ang cash flow ng kumpanya. Ano? Lahat, huwag kayong mag-alala. Peke iyon. Ako ang nag-setup ng lahat ng ito. Ang layunin ay mabawi ang equity. Totoo iyon. Kakagawa lang ng CFO ng buong audit ng pondo at natuklasan na ang mga talaan ng kumpanya ay may malaking kakulangan sa pera. Kung ikukumpara sa dating budget, iba na ito ng tuluyan. Ano? Iris, ano ang ginawa mo? Bakit ang cash flow ng kumpanya biglang naubos? Tatay, ano ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba sinabi na may problema ang cash flow ng kumpanya? Ngayon, naibalik na ang shares. At ikaw ang namamahala sa operasyon. Kaya bakit may problema? At ako pa ang tinatanong mo. Tatay, Iris, malas ka. Mula nang bumalik ka, wala nang mabuting nangyari sa bahay na ito. Inilipat namin sa iyo ang shares at ngayon ay may mali na. Hindi makakatulong ang ibalik ang mga ito. Tingnan mo ang ginawa mo. Lahat ng tao sa pamilyang ito ay palalayasin. Masaya ka na ba? Medyo masaya ako actually. Iris, ano bang sinasabi mo? Ate, paano mo nasabi iyan? Tingnan mo sina tatay at kuya. Galit na galit sila. At nagpapasarcastic ka pa. Kung magkawatak-watak ang pamilya, anong maganda sa'yo? Nora, hindi ko inakala na ikaw pala ang pinakamabuti sa lahat. Hindi tulad ng kapatid mong walang utang na loob. Well, hindi naman siya lumaki sa atin, kaya syempre hindi siya malapit sa atin. Iris, bakit ka pa nandito? Hinihintay mong palayasin ka ng mga creditors? Pasensya na. Pero ito ang bahay ko. Iris, bangkarota na ang pamilya namin at kinuha ang bahay. Gusto mo pa bang manatili dito? Iwanan mo siya. Hayaan mo siyang manatili. Kapag siya ay pinalayas mamaya, mawawalan siya ng hiya. Dati tayong isang malaking pamilya, masaya at magkakasundo. Ngayon, dahil lahat sa kanya. Tama na, Iris. Huwag kang umupo lang dito. Huwag mo akong hiyain dito. Tumayo ka. Ano ang iniisip mo? Tama ang kapatid mo. Mula noong dumating ka sa aming pamilya, walang magandang nangyari. Wala kang hiya. Nagmamalasakit pa rin ako sa aking reputasyon. Kung tayo ay palayasin, ang mukha ng pamilya Wilson ang mawawala. Tatay, nanay, iwanan mo siya. Iwanan mo lang siya para mapahiya siya rito. Ang mga tulad niya ay kailangang turuan ng leksyon. Binibini, handa na ang lahat. Ano? Ano ang tawag mo sa kanya? Ginoong Wilson, kung hindi ako nagkakamali, ang villa na ito ay wala nang kinalaman sa iyo. Ngayon, mangyaring umalis agad. Kami ay maglilingkod sa binibini. Ano? Lingkuran siya? Katiwala, nagkamali ka ng tao. Siya ang kapatid kong taga-probinsya, yung mura, hindi yung sinasabi mo. Yung tinatawag mong
Babae. Nakatambay lang siya rito at ayaw umalis. Kung sa tingin mo siya ay sagabal, palayasin mo na agad. Oo, tratuhin mo siyang parang asong may galis at sipain mo palabas. Bini-bini. Ano po ang utos ninyo? Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Nakuha ko na lahat ng utang ng pamilya Wilson, kasama na ang bumili ng villa na ito. Ako iyon. Ngayon, ako na ang nag-iisang amo rito. At ang pinakamalaking pinagkakautangan ninyo. Ano? Imposible. Talagang imposible. Isang probinsyano tulad niya, paano siya magkakaroon ng kakayahang iyon? Lahat sila, kasama na ang lahat ng pag-aari nila, palayasin silang lahat. Opo, bini-bini. Gawin nyo na. Pakawalan mo ako. Iris! Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo ngayon? Paano mo naman magiging pinakamalaking pinagkakautangan namin? Nakuha na namin ang mga shares. Anong kapangyarihan ang meron ka? Ito, lahat ba ng aktor na inupahan mo? Tama ba? Kailangan ba talaga? Eksakto, ano bang iniisip mo? Iris, hindi ka na dapat namin ibinalik. Alam niya na nahihirapan din ako. Ano? Nagsisisi ka? Wala yon. Wala namang nagmamahal sa akin sa mundong ito. At ako, Iris, hindi ko kailangan ng tinatawag na pag-ibig. Oh, host. Hindi ka ba nagtataka? Bakit lahat ng shares ay naibalik? Paano ako naging iyong pinakamalaking pinagkakautangan? Pinakamalaking pinagkakautangan? Pagkatapos makuha ang 50% ng shares ng kumpanya, hindi lang ako nakaupo. Sa halip, ginamit ko ang bentaheng iyon upang makipag-network ng aktibo, palawakin ang aking network, at magsimula ng sarili kong kumpanya. Pagkatapos, sa gitna ng krisis ng pamilya Wilson, ako ang unang kumilos para bilhin sila. Ngayon, nakuha ko na lahat ng subsidiary sa ilalim ng korporasyon ng Wilson, kasama ang villa na ito. Dahil ayaw mong makipaglaro, huwag mo akong sisihin kung maglaro ako ng marahas. Nagtataka ako kung bakit ang pamilya Wilson ay bumagsak ng ganoon kabilis. Kaya ikaw pala ang tagatiktik sa simula pa lang. Ikaw ang nagmamanipula. Kung isasauli mo ang lahat sa akin ngayon din, kalimutan na natin ang nakaraan. Ituturing pa rin kitang aming anak. Iris, mali kami ng tatay mo. Natanto namin ang aming pagkakamali. Pero hindi dapat magwatak-watak ang pamilya Wilson. Ibigay mo na lang ang kumpanya sa kapatid mong lalaki. Siya ay kadugo mo. Huwag kang mag-alala. Hahanapan ka namin ng magandang kapareha. Magkakaroon ka ng marangyang kasal. Oo, ate. Malapit ka nang magsimula ng kolehiyo. Kailan ka magkakaroon ng oras para patakbuhin ang kumpanya? Bakit hindi ibigay ang iyong mga bahagi sa ating kapatid at kami na ang bahala sa lahat para sa iyo? Tama si Nora. Hanggat ikaw ay magsisisi sa tamang panahon, ituturing pa rin naming pamilya. Ang aming pamilya, nagkakaisa bilang isa. Sa tingin ko mas mabuti para sa inyong 4 na miyembrong pamilya na magsama-sama ang aking mga pag-aari ay walang kinalaman sa inyo. Iris, ikaw na walang utang na loob. Bumalik ka at sinira mo lang ang pamilya Wilson. Maaaring hindi ka pinalaki ni nanay at tatay. Pero kahit paano, ay ipinanganak ka nila. Paano mo kami magagawang tratuhin ng ganito? Kung hindi mo isasauli ang kumpanya at ari-arian ngayon, hindi kita patatawarin. Sige, gusto kong makita kung paano mo gagawin iyon. Iris, sa totoo lang, ang tatay mo at ako ay na-diagnose na may cancer. Pero wala na kaming pera ngayon. Maaari mo ba kaming tulungan? Kung hindi na ito magagamot, ang aming tanging hiling ay huwag na lang makita na kayo ng kapatid mong lalaki ay nag-aaway. Hayaan mo na lang bumalik ang kapatid mo sa kumpanya. Oo, sabi ng doktor, kaunting oras na lang ang natitira sa amin. Nagkabalikan lang kami bilang pamilya. Hindi namin kayang mahiwalay ng kamatayan. Na-activate ang kakayahang makakita ng kasinungalingan. Ay, may daan patungo sa langit na hindi mo daraanan at may pinto patungo sa impyerno na pinipilit mong pasukin. Mga bantay. Ikaw,
Iris, Iris, buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto para sa akin. Iris, ano ang ginawa mo? Na-diagnose si nanay at tatay. Cancer sa tiyan, terminal na. Sabi ng mga doktor, wala na silang mahabang panahon. Hindi ba sila dati nang nasa terminal na cancer? Ikaw. Tara na, sumama ka sa akin sa ospital. Iris. Nora, walang utang na loob. Iniwan tayo at umalis. Ngayon ko lang nalaman, ikaw ang totoo kong anak na babae, ang tunay na nag-aalaga sa atin. Iris, alam ni tatay na mali siya. Lahat ito ay dahil sa paboritismo namin na nagdulot nito. Ito ay parusa ng langit sa atin. Iris, bago tayo mamatay, ang huli naming hiling ay para sa kapatid mong lalaki na sumali sa kumpanya. Magtulungan kayong magkakapatid upang mabuhay muli ang pamilya Wilson. Iris, Tagapagpakilala, nag-aatubili ka bang iwan sila? Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin ay ang aking pamilya. Tulad nila sa kanilang pagkamatay, kahit na nagsisi sila, ano ang silbi? Ang iniisip nila ay ang kanilang anak na lalaki, hindi ako. Iris, ayaw mo pa ring makinig sa katwiran? Iyon ang huling hiling ni na mama at papa. Hindi mo ba ito pararangalan? Sinabi nila, dapat magtulungan kaming magkakapatid. Magtulungan? Gaano mo ako kamuhi? Hindi mo ba kilala ang sarili mo? Napag-isipan ko na ito. Ang mga bagay na yun noon, magkunwari tayong hindi nangyari. Kaya, ibigay mo sa akin ang posisyon mong punong tagapamahala. Ibigay mo sa akin. Tuturuan kita kung paano patakbuhin ang mga bagay. Isa kang probinsyano lang, talagang wala kang kakayahan. Napunta ka lang dito sa pamamagitan ng swerte. Ganoon ba? Siyempre, ang pagtatagumpay ng isang kumpanya ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa kakayahan. Dapat kong igalang ang huling hiling nila. Hindi nila ako tinuring bilang sarili nilang anak na babae. Igalang ang huling hiling nila. Iris, hindi ka ba natatakot na hindi mapayapa sina mama at papa? Iris, hindi ka ba natatakot na sina nanay at tatay ay mamamatay na dilat ang kanilang mga mata? Namamatay silang hindi nasisiyahan. Anong kinalaman ko doon? Gayunpaman, buhay pa ako at malakas. Kamahalan, ako ba ay masyadong malupit? Sa usapin ng karma, ang pamilya Wilson, pagkatapos mong isilang, sakalang nagsimulang yumabong at mabilis na nagtipon ng napakalaking kayamanan. Kung tratuhin kanila ng mabuti, magiging payapa ang bahay at magtatagal ang mga biyaya. Kung tratuhin kanila ng masama, babalik sa kanila ang karma, nahahandong sa masamang wakas. Ginagawa mong parang ako ay isang napili. Sa nakaraang buhay, sila ay iniligtas mo, at iyon ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na maipanganak muli bilang tao. Ngayon, kailangan nilang pumasok sa kaharian ng hayop at magsimulang muli. Lahat ng mga karmikong bunga ay gawa nila mismo. Anong kinalaman mo diyan? Opo.
Iris, kinuha mo ang lahat sa akin. Gusto kitang patayin. Kinuha mo lahat sa akin. Gusto kitang patayin. Ibagsak siya. Bakit? Lahat ng ito dapat ay akin. Anong karapatan mo para kunin ito? Ito ang lahat ng pag-aari ko. Ibinalik ko lang ang nararapat sa akin. Ikaw naman, wala kang kwentang. Sa susunod mong buhay, gugugulin mo ito sa bilangguan. Ipadala siya sa Enforcement Bureau. Pagkatapos noon, nagising si Nora. Paulit-ulit niyang iginiit na pinilit at sinuhulan siya ng kapatid mo. Hindi niya gustong pumatay. Pagkatapos, nag-away sila. Matinding naglaban sila sa korte. Gaano katagal ang sentensya nila? Pareho silang sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Miss, dumating na lahat ng reporters. Tara na. Bilang pinuno ng korporasyon ng Wilson, ipinapahayag ko na ang Wilson Group ay maglalaan ng 30% ng kita nito sa pundasyon ng Kislap Pangarap, partikular para mapabuti ang kondisyon ng edukasyon sa kanayunan. Para ang bawat bata ay may librong babasahin at pangarap na habulin. Guro. Alam ng guro, anak, na malayo ang mararating mo. Ako, sa ngalan ng mga bata, salamat. Kamahalan. Isang taong banal sa 10 buhay. Muling nagkatawang tao ng 100 beses. Ang iyong pagkatao ay hindi nagbago. Sa buhay na ito, nag-iipon ka pa rin ng mabubuting gawa. Ako lang ay ginawa ang aking makakaya. Sa buhay na ito sa lupa. Paano ito naramdaman? Mabuti naman. Ang pasasalamat at sama ng loob ay naayos na, natupad ang aking mga hiling, ang mundong ito, ng mga mortal. Hindi na ako kumakapit dito. Kamahalan, gusto kong bumalik. Kapag natapos ang iyong buhay mortal, ako mismo ang susundo sa iyo. Iris, dumating na ang oras.